Para nga sa merienda namin ngayong araw, gumawa ako ng nilupak na kamuting kahoy at meron nga itong kasama na laman ng ube. Bukod nga sa kamuting kahoy at saka saging na saba, ang naisip ko talaga na lupakin ngayong araw ay laman ng gabi. Kaya lang, medyo nagaduda ako dito sa mga gabi na nakatanim malapit dito sa bahay. Sa tingin ko kasi ay wala pa silang mga laman. San Fernando nga na gabi ang una kong tiningnan dyan at talagang pinili ko yung mga malalaki yung puno kasi sa tingin ko sila yung meron ng mga laman. At nung wala nga ako makita dito sa mga San Fernando na gabi, pumunta naman ako dito sa mga tanim ni Mama na gabi na violet naman yung kulay ng puno. Hindi ko lang alam kung ano ba ang tawag nyo dito sa gabi na to. Basta violet yung puno niya at yung laman niya naman medyo may pagka-violet din. Sumubok nga ako magbunot dyan ng isang puno para makita ko kung merong laman. Meron din naman akong nakuha, yun nga lang talagang maliit pa. At dahil nga wala akong nakuha na laman ng gabi at noong nakaraan linggo ay nakapaglupak na rin kami ng saging na saba. Kaya ngayong araw ang gagamitin ko naman ay laman ng kamuting kahoy. Pinili din pala namin bunutin dyan yung mga kamuting kahoy na nakatanim pa noong nakaraang taon para siguradong marami ng laman. At itong isang piraso nga na nabunot namin ay talaga namang ang daming laman. Sobra-sobra pa sa lulutuin ko ngayong hapon. At yung pinagbunutan pala namin, syempre tinaniman ulit namin ng panibago para sa susunod na taon meron ulit kaming huhukayin. At sana lang din talaga itong mga nahukay namin na hindi pa sobrang gulang para maganda lupakin. At pagkatapos nga namin maghukay dyan ng kamuting kahoy, hindi pa pala kami umuwi kasi naisip ko na maghukay na rin ng ube. Hindi ko lang din sigurado kung meron na bang laman ng mga ube ngayong buwan ng September, pero siguro meron na ring laman kaya lang maliliit pa. Dito kami pumunta sa malapit sa pinaghukayan namin ng kamuting kahoy. Hindi na kami naglayo-layo pa kasi nakakapagod maglakad-lakad ngayong hapon dito sa taas ng bundok. Napakainit. Isang puno lang hinukay ko na ube at hindi ko na inulit pa kasi nga tong una namin nakuha ay talagang maliliit pa yung kanyang laman. Mga November or December, malalaki na rin siguro ang mga laman ng ube na to at siguradong sa Pasko makakakain na naman kami ng ube halaya. Pagkarating nga namin dito sa bahay, naligo muna ako. Kaya yung anak ko muna ang naghugas ng mga hinukay namin kanina na kamuting kahoy dito sa may sapa. Hindi ko rin pala mailuluto lahat ng kamuting kahoy na hinukay namin ngayong hapon. Kaya siguradong yung iba dyan na ilalaga na lang namin sa susunod na araw. Yung isang piraso pa nga lang na nababalatan ko na kamuting kahoy ay talaga namang napakalaki na at parang kasyang-kasya na nga na merienda namin para ngayong hapon. At para nga mas mabilis maluto, hinati-hati ko siya. At yung ube naman na hinukay namin kanina, hindi ko na hinati pa kasi maliliit lang. Kaunti man yung ube na nakuha ko, siguradong magakulay naman niya ng sobra kasi ngayon laman niya ay talagang ubing-ube. Dito na lang din pala kami gagawa ng nilupak sa bahay kasi sa taas ng bundok ay walang tao. Andito yung mga kapatid ko ngayon tsaka sila mama sa bahay. Medyo matagal ko din pala siya dyan na nilaga kasi yung kamuting kahoy ay talaga namang napakatagal lumambot. Siguro meron din mga 20 minutes pagkatapos nga niya nung lumambot na ay hinango ko na, tinanggal ko na sa may kawali. Dalawang pirasong ube na nilagay ko na maliit lang ay talagang grabe ang kulay. Kaya naman yung kamuting kahoy ay talaga namang hindi sobrang dilaw, medyo nagkulay ube na rin. Nalinisan at nahugasan na namin ng maayos ang lusong kaya pagkatapos namin maglaga ay diretso shoot na rin dito sa may lusong. Isang salangan na lang pala ang ginawa namin dyan para isang timplahan na lang lahat kasi kapag maraming salangan siguradong hindi pare-pareho ang magiging lasa nun. Hindi pa sobrang durog dyan yung kamuting kahoy pero ramdam na talaga namin yung kunot at saka lagkit. Yung ginamit din pala namin dyan na nyog ay bukayuin kaya siguradong magiging masarap ang magiging lasa nito. At habang tumatagal mas mahirap na siyang bayuhin at minsan nga ay sumasama pa yung lusong pag angat ng halo. Naging pichi-pichi na nga yung itsura niya dyan pagkatapos kong ilagay yung nyog at maya-maya nga lang din konti ay nilagay ko na rin pala yung dalawang piraso na maliit na ube. Hindi na rin pala ako maglalagay pa ng asukal at ang ilalagay ko na nga lang dito na pampatamis ay condensed milk. Pagkalagay nga namin dyan ng condensed milk ay medyo umaluan-aluan na siya na haluin at talagang mas lumapot na siya ng sobra. Ibang-iba talaga ang nilupak na saging na saba sa nilupak na kamuting kahoy. Pero kahit na mahirap ang kamuting kahoy na nilupak ay mas masarap naman kumpara sa saging na saba. Hindi na rin pala namin napino siya dyan ng sobra kasi ang kamuting kahoy ngayong tag-ulan ay hindi siya mabilis madurog, medyo maligat siya. Nilagyan ko pala ulit siya ng condensed milk sa ibabaw dahil yung timpla ko kasi kanina ay medyo matabang ng kaunti. Ang sarap na naman nga na merienda namin ngayong hapon tapos meron pang kasamang kape. Tapos nung kinabukasan pala merong natira ng kaunti kaya kinahain ko at mas masarap na siya kasi galing siya sa rep. Yung panlasa ko para na siyang ice cream. See you na for today's video. Thank you for watching!